Dalawang debut game at dalawang wild comeback ang pinag-usapan at nag-trending ngayon sa NBA. Una ay debut game nga nitong si Anthony Davis sa Dallas Mavericks. Hype na hype si Davis at maagang naghalimaw sa laro. Ramdam agad ng Dallas ang presensya ni AD. Hawak kasi ngayon ng mga Dallas fans yung binitawang salita ni Anthony Davis na ibabalik niya daw ang sigla sa Dallas. Nung unang mga quarter ay maganda naman ang nilalaro nitong si Davis. Sobrang naging aggressive na nga kagad kasi siya at talagang pinangatawan na niya itong kanyang mga binitawang salita. First half pa lang kasi ng laro ay nagtala kaagad si Davis ng double-double with 24 points, 13 rebounds, 5 assists at may kasama pang 3 blocks. Dito nga din ay natupad na din ang pangarap ni Davis na maglaro ulit bilang 4. Nagsabay nga kasi sila ni Daniel Gafford na naglaro naman bilang sentro. Kaya naman malaki agad ang naging lamang ng Mavs sa first half sa score na 65-48. Kaso third quarter hindi maganda ang nangyari kay Davis. 2 minutes na lang kasi ang nalalabay sa third quarter nang bigla na lang tila na milipit sa sakit ito si AD. Dahil dyan agad siyang inilabas at hindi na muli pang ibinalik pa sa game. Pero ayon naman kay Jason Kidd at mismong dito kay Anthony Davis ay hindi naman daw ito seryosong injury. Nanigas lang daw ang kanyang abdomen. Panalo pa din naman ang Dallas sa larong iyon sa score na 105-116. At bago palisanin ni Davis ang laro, late sa third period ay meron na siyang halimaw na stats na mapapaganda pa sana kung di lamang siya nakaramdam ng sakit. Meron na kasi siyang 26 points, 16 rebounds, 7 assists at 3 blocks sa kanyang 31 minutes playing time. Pati itong si Max Christie ay nanguna din sa bench ng Mavs. Nagtala naman siya ng 23 points off the bench. Malaki din ang itinaas ng efficiency ng depensa nitong Mavs dito sa debut ni Davis. 18 blocks lang naman kasi ang nagawa ng kanilang buong team habang 5 blocks lamang dito sa Rockets. Isa pang nag-debut game ngayon ay itong si Jimmy Butler. Kontra naman yan dito sa Bulls. Halatang malaki pa ang kailangang i-improve ng Warriors sa chemistry dito with Jimmy Butler. Sa first half kasi ay nagkasunod-sunod ang turnover ng Warriors. Dahil dyan, umabot sa 17 points ang kalamangan ng Bulls. At umabot pa nga ng 24 points ang tambak ng Warriors pagdating ng third quarter. Buti na lang nag-take over itong si Stephen Curry at gumawa ng 24 points sa third period. Kaya naman nakuha nila ang kalamangan. Dito na pumasok itong unang wild comeback dito sa ating storya. Nakambak kasi ng Golden State itong Bulls at umabot pa sa 25 points ang kanilang kalamangan. Kaya naman sa uli, panalo ang Warriors sa score na 132-111. Take over mode si Stephen Curry, nagtala ng 34 points. Maganda din ang naging debut game nitong si Jimmy Butler dahil meron siyang 25 points sa 29 minutes playing time. Ang Lakers naman ay tinalo itong visiting team na Indiana Pacers. Yan ay kahit wala itong si LeBron James at hindi pa rin nag-debut itong si Luka. Hindi yan naging problema dahil gumawa nga ng career high itong si Austin Reeves at nagtala siya ng 45 points, 7 rebounds at 7 assists. Pinaunahan niya itong panalo ng Lakers sa score na 124-117. Ito pa ang isang wild comeback na sinasabi ko dahil na-void nga o na-cancel itong trade ng Lakers at Hornets. Yan ay yung trade sana na magdadala kay Dalton Knecht at Cam Reddish papunta dito sa Hornets. Kapalit sana ng sentro na si Mark Williams. Ang Lakers mismo ang nag-void ng trade na ito. Ayon kasi sa report ay may problema daw physically itong si Mark Williams na hindi sinama ng Hornets sa kanilang injury report. Kaya naman sa madaling salita, balik na ulit itong si Dalton Knecht at Cam Reddish dito sa Lakers. Ang problema ngayon ng Lakers, wala pa din silang legit na sentro. Tapos na ang trade deadline. Aasa sila ngayon sa buyout market at mag-aantay sila ng reliable center na mababuyout. Yan ay kung meron nga. Anong masasabi nyo tungkol dito? Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo sanang kalimutang i-like ang video na ito at mag-follow na rin para sa iba pang basketball updates. Salamat sa suporta.